Ako Secretary. po talaga umaamin. Talagang gustong-gusto ko ang humba. Oh, see? Nasarapan si attorney. Unang-una, no? Ewan ko ba kung ano nangyari dyan. Kasi tayo mga Pilipino, alam naman natin, nakaugalian na natin, hindi dapat nanunumbat pagdating sa pagkain. Ako nung una, iniisip ko, baka naman iba lang ang palaki sa amin, no? Pero talagang hindi talaga. No talaga yung panunumbat pagdating sa pagkain, no? Pero nangyari po talaga dyan ay sa Duterte Street, ay meron pong nag-birthday. Pero alam nyo naman, sa birthday, dyan sa Duterte Street, kanya-kanyang dalam ng pagkain. Hindi naman na naghanda yung birthday celebrant, kundi iba't ibang mga grupo, nakaugalian na yan, talaga nagdadala ng pagkain dyan. Now, hindi ko alam na meron na palang nangyayari kasi ang papel ko naman dyan sa Duterte Street, yung mga bumibisita, nakikipag-picture-picture, kasi pag wala naman Duterte, wala naman silang choice, ako lang makikita nila, no? So, sa ayaw at sa gusto nila, ako lang ka-picture nila, no? So, busy ako nakikipag-picture sa mga bagong dating, may mga bagong dating galing Germany, may bagong dating galing Toronto, na narinig ko na may isang DDS na sumisigaw. Yung pala, ang sabi niya is, bakit nyo kami binabastos pati dito? Hindi tama yung mga ginagawa ninyo. Ang background information dyan, dati kasi meron ng same katao din, no? Same tao rin na matalik na kaibigan ni Alvin, na ginawang issue yung pagkakain dyan sa Duterte Street. No? At napakasama nung sinabi na kumakain daw ng human feces yung mga DDS dyan sa Duterte Street. No? Na talagang naging dahilan kaya galit na galit yung mga tao na bakit ginagawang issue yung pagkain sa Duterte Street. No? So in any case, pa-picture-picture ako dyan, meron nang nagagalit, meron nang sumisigaw, hindi ko alam kung ano nangyayari. Tinapos ko muna yung picture-picture, tsaka ako lumapit. Doon ko nalaman na picture ko pala yon na kumakain. At yun nga, sinusumbatan na ba't ako kumakain ng di umano, humba na galing doon sa birthday ng Alvin. Sa totoo lang, hindi naman si Alvin nagdala noon. No? Mga supporters talaga nagdadala na pagkain dyan. At hindi naman yung pagkain talaga ni Alvin. No? So ako naman, hindi na sana ako kukuha doon sa lugar na yon kasi maraming tao doon. I'm always concerned na baka hindi sapat yung pagkain. Kaya ang ginawa ko, kumain na lang ako ng spaghetti actually. Tapos, yung nagluto kasi ng humba, ang tawag ko mami, no? Kasi yung unang nagstay ako dito sa Dahig, matapos ako lumipat from a refugee center, doon ako nakitira sa kanya, ang tawag ko sa kanya si Mami Janet. So sabi niya, anak, kain ka ng humba. Busog na ako noon, kumuha ko ng tatlong maliliit na pirasong humba para matikman. Sabi ko, Mami, ang sarap-sarap. Yung pala, yun yung ginawang issue ng isang tao, no? Na aminado naman kung sino yan. Talagang that's the best friend of Alvin, no? At yung tao naman yan ay nag-apologize dahil siya nanira sa birthday ng kanyang kaibigan, no? Dahil nagalit nga yung mga ibang DDS dahil bakit sinusumbutan yung pagkain. Actually, yung picture, ang kinakain ko doon spaghetti. Kasi hindi siya humba man lang ang kinakain ko. Although aminado ko, kumain ako 3 maliit na piraso ng humba kasi nga ang nagluto noon yung aking Mami Janet. So yan po ang punot dulo. Ako naman, ang sinabi ko lang, people need to take a stand on what is right and what is wrong. Kasi nga, this is not the first time na merong nanumbat sa pagkain sa Duterte Street. Yung from the same person na kaibigan ni Alvin, nanumbat din siya before, na yung mga DDS daw, yun nga, kumakain daw ng human feces. No? Tinabi niya na in Tagalog yung human feces, na parang napaka-gross naman sabihin yan. No? So actually, yan yung history na talagang the same person has been making an issue about food. Ako talaga, I really thought it was a matter of upbringing until people told me, kay mayaman, kay mahirap, tayo mga Pilipino, pareho ang kinagulian, hindi sinusumbat ang pagkain. Pero, Secretary, doon po kasi sa, I think FB Live yun, no, ni Alvin, may na-mention na hindi naman talaga humba yung pinag-awayan. Politika daw. Gaano po ito katotoo? Okay. Meron bang ganon? Well, I wouldn't call it politika. Kasi yung grupo ni Alvin at saka itong tao na kaibigan nga niya na nanumbat, ever since ayaw nila sa DDS, ayaw nila sa maisog. So ako naman bilang dating gabinete ni Tatay Digong, ang nais ko magkaisa sila. So nag-schedule pa ako ng kumbaga peace dinner. Ako pa nagluto, pagod ako. Hindi ako nagluto ng humba no, nagluto naman ako ng kare-kare no. Para nga pagkaigihan sila kasi feeling ko hindi naman po pwede na nagkakawatak-watak pa yung mga supporters. Pero walang nangyari doon dahil talagang yung grupo nitong taong nanira at saka ni Alvin, ayaw niya. In fact, itong tao na, anyway, nag-sorry na naman siya kay Alvin dahil nasira nga yung celebration. Si Aldo yan, no? Aldo,
si Aldo at least pumunta doon sa peace session na pinatawag ko. Si Alvin did not even go. So parang hindi accurate na politika. Talagang sa mulat mula, ayaw nilang DDS, ayaw nila ang maisog. Okay? For whatever reason. It could be personal, pero sa akin, hindi naman po pwede na you have nothing to do with yung maisog, lalong-lalo na kasi yan yung social movement na sinimulan talaga ni Tatay Digong dahil ang gustong nga niya pagbabago sa lipunan. No? So I tried my best na pagdikitin yung dalawa, pero kung meron mang political differences yan, it's really between yung organized group na Maisog at saka DDS at saka yung grupo nila Alvin. Kasi si Alvin even had a post na talagang he's not part of DDS, he's not part of Maisog, but he supports President Duterte. No? So sa akin, okay yon, no one is forcing naman. Kaya lang, mahirap din, wag sanang i-downgrade o wag sanang siraan din yung mga DDS and Maisog. No? Kumbaga, sige, hindi naman natin makukumpe lahat na sumuporta dyan. And I gave up after that peace meeting that I called everyone, na pinagluto ko silang lahat. I gave up. Ang sabi ko na lang, sige, basta lahat kayo sumuporta kay Tatay Digong. Pero dumarating dun sa punto talaga na yung parang nag-aangkinan na, no? Which I think is very unhealthy, pero wala na akong magagawa. Ganyan talaga.